isang abalang lungsod sa gilid ng isang mataong kalsada. Laging nakaupo ang isang pulube. May kalumaan ang kanyang damit at bakas sa kanyang muka ang mga taon ng paghihirap. Tinatawag siya ng mga tao bilang Mang Simon. Ngunit bihira siyang pansinin ng karamihan. Isang araw, habang siya ay nakaupo, may dumaan na isang binatilyo na nagngangalang Anton. May dala itong supot ng pagkain. "Mang Simon, para pa sa inyo," sabi ni Anton habang iniabot ang supot. Napatingin si Mang Simon at mamagal na inabot ang pagkain. "Marami salamat, iho." Mahina niyang sagot. "Napakabait mo. Sana pagpalain ka ng Diyos." "Wala pong anuman," sagot ni Anton na may ngiti. "Bukas po, babalikan ko kayo ulit." "Marami salamat muli, iho." Ngumiti lamang si Anton bago maglakad paalis. Si Anton ay isang crew sa isang maliit na restaurant. Iyon ang kanyang trabaho. At doon siya kumukuha ng pera upang mabuhay at may pangtustos sa kanyang sarili. "Anton, late ka na naman!" Singhal sa kanya ng kanyang amo. "Ano? Palagi ka na lang bang ganito?" "Pasensya na po," sagot lamang ni Anton. Hindi kabaitan ng amo ni Anton dahil palagi siya nitong pinag-iinitan sa hindi malamang dahilan. Kahit wala siyang ginagawa ay pagagalitan siya nito. Nagtatrabaho na lamang si Anton at hindi dinadamdam ang mga pinagsasabi ng kanyang babaeng amo. Nang sumapit ang uwian, nadaanan ulit ni Anton ang matandang pulubi. Kahit pa sinabi niyang bukas niya ito babalikan, nilapitan niya pa rin ito at inabutan ng pera. "Ito po, bumili po kayo ng pagkain niyo." Nakangiting sabi ni Anton. "Naku, iho. Wag na. Sapat na sa akin ang naibigay mo kanina." Sagot na matandang si Mang Simon. "Ayos lang po." Nakangiting sabi ni Anton. "Tanggapin niyo na po." Kahit nahihiya si Mang Simon, tinanggap niya pa rin ang ibinigay ni Anton. Ngumiti naman si Anton bago umalis doon at umuwi. At mula nga noon, araw-araw na binibigyan ni Anton si Mang Simon ng pagkain. Hindi alintana ng binatilyo ang hirap na dala ng pagbubuhat ng dagdag na pagkain. Para sa kanya, ang simpleng pagtulong kay Mang Simon ay nagdudulot ng ligaya sa kanyang puso. "Mang Simon, ang ulam natin ngayon ay menudo." Lunch break ni Anton at mas pinipili niyang kumain kasama si Mang Simon. Hinahatian niya ito sa libreng pagkain niya. "Alam ko pong paborito mo ang menudo, kaya ito ang nirequest ko." "Marami salamat talaga, Anton. Babawi ako sa iyo kapag kaya ko na ulit." Nakangiting sabi ni Mang Simon. "Mang Simon, huwag niyo pong isipin yun. Para ko na po kayong tatay, kaya wala nang kaso sa akin ang pagtulong sa inyo." Tugon ni Anton. Ngumiti naman ang matanda at para may iyak na lamang dahil sa isinambit ni Anton. Si Mang Simon na hindi naman talaga mahirap noon at sa lansangan nakatira. Dahil lamang sa isang sitwasyon, kaya napunta siya sa ganoong kalagayan. Sa kanyang kabataan, siya ay isang kilalang abogado. Kilala siya sa kanyang husay, sa korte at sa pagtulong sa mga naaapi. Ngunit dumating ang isang dagok sa kanyang buhay. Inakusahan ng korupsyon ang kanyang law firm at kahit wala siyang kasalanan, nadamay ang kanyang pangalan. Nawala ang kanyang lisensya at sunod-sunod ang trahedyang tumama sa kanyang pamilya. Sa kahihiyan, iniwan niya ang kanyang propesyon at namuhay na mag-isa sa lansangan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kabutihan loob ni Anton ay nagbigay ng liwanag kay Mang Simon. Bawat pagkain at ngiti na iniaabot ng binatilyo ay tila muling bumubuhay sa kanyang natutulog na pag-asa. "Oh, kamusta ang eskwela?"
Pungad ni Mang Simon sa lalaki nang makaupo ito sa kanyang tabi. Si Anton kasi ay nag-aaral lang din kahit nagtatrabaho. Gusto rin kasing makatapos si Anton. Ayaw niyang habang buhay na lamang siyang crew. Gusto niya ay may makamit din sa buhay. Nakakapagod po, pero masaya. Nakangiting sagot ni Anton. Kumain na po ba kayo? Sandali, may niluto po ako meatloaf at itlog kanina. Kumain na po tayo. Napakabuti mong bata, Anton. Ikaw ngayon ang nagiging inspirasyon ko para muling bumangon. Nakangiting sabi ni Mang Simon. Mang Simon, hanggat may buhay, huwag mawawalan na pag-asa. Sabi ni Anton. Hindi po agad natin makakamit ang inaasam natin, pero hindi po ibig sabihin ay hihinto na tayo kapag bumagsak tayo. Kahit ilang beses tayo bumagsak, dapat ay patuloy pa rin tayo sa paglaban. Napangiti naman si Mang Simon bago guluhin ang buhok ng kanyang anak-anakan. Isang araw, napansin ni Anton na hindi nakaupo si Mang Simon sa dati nitong pwesto. Nag-aalala siya at hinahanap ito sa paligid. Sa wakas, natagpuan niya ito sa isang sulok, tila may iniisip ng malalim. Mang Simon, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Anton sa matandang lalaki. Nag-angat na tingin si Mang Simon at ngumiti. Anton, maraming salamat sa lahat ng iyong tulong. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin. Pinag-isipan ko mabuti. Panahon na para harapin ko muli ang buhay. Nagulat si Anton, ngunit natuwa sa narinig. Anong ibig niyo sabihin, Mang Simon? May pagkakataon akong maibalik ang lisensya ko bilang abogado. Sagot ni Mang Simon. Ngunit matagal ko nang isinantabi ang ideyang iyon dahil akala ko wala na akong halaga. Pero sa araw-araw na kabutihang ipinakita mo, muli akong naniwala sa sarili ko. Gulat si Anton sa isiniwalat na matandang lalaki. Ngayon lamang kasi nito nabanggit na isa itong abogado. Nakakatuwa naman po, sabi ni Anton. Kailangan niyo pong ituloy yan. Maraming tao ang matutulungan niyo. Oo, iho. Itutuloy ko ito. Nakangiting sabi ni Mang Simon. Sabi mo nga, hanggat nabubuhay tayo, dapat ay huwag tayong sumuko at magpatuloy pa rin sa laban. Nakangiting tumango si Anton bago mag-thumbs up sa matandang lalaki. Sa tulong ng determinasyon at suporta ng ilang kaibigan mula sa nakaraan, nagsimula muli si Mang Simon. Nagbasa siya ng mga bagong batas at nag-apply ng reinstatement. Matagal ang proseso, ngunit sa wakas, naibalik ang kanyang lisensya. Hindi na rin nagkita pa si Mang Simon at Anton dahil nabisi na si Mang Simon. Isa pa, sa ibang lugar na rin siya. Ganoon pa man, patuloy pa rin na iniisip ng dalawa ang isa't isa. Makalipas ang 2 taon, si Anton, na ngayon ay nag-aaral sa kolehiyo, ay nasangkot sa isang kaso. Isang kaklase niya ang nagnakaw sa isang convenience store, ngunit si Anton ang napagbintangan. Siya ang nagnakaw! Nabigla si Anton nang ituro siya ng isang babae. Siya ang nagnakaw sa store ko! Teka, wala po akong kasalanan, sabi ni Anton. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi po ako magnanakaw. Wala nang nagawa si Anton nang dalhin siya ng mga pulis sa presinto. Kabado si Anton kahit wala siyang kasalanan. Natatakot siya na baka makulong siya. Ayaw niyang mangyari yon. Hindi po ako yung nagnakaw! Naiiyak na sabi ni Anton. Wala po akong alam sa pagnanakaw na yun. Kahit patakpan ang mukha mo, sigurado akong ikaw ang nagnakaw. Giit ng babae.
Pakiramdam ni Anton ay pinagkakaisahan siya. Kahit kasi anong gawin niya, pabor sa kanya ang mga nakuhang ebidensya. Kahit anong tanggi niya, dinala pa rin sa korte ang kaso niya. Habang nasa kulungan, nanlumo na lamang si Anton. Sino ang tutulong sa akin? Bulong niya sa sarili. Hindi alam ni Anton kung sino ang taong tutulong sa kanya dahil walang-wala rin naman siya para kumuha ng abogado. Ang plano ni Anton ay maging successful sa buhay, hindi maging isang bilanggo sa kasalanang wala siyang kinalaman. Anong kaso mo? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Bahagyang natakot si Anton pero hindi naman niya pinahalata. Napagbintangan po, sagot ni Anton. Papasok po ako sa eskwela nang hulihin ako. Wala naman po akong ginagawa. Hayaan mo, makakalaya ka rin. Tugon nito, kaya napangiti na lamang si Anton. Sa araw ng unang pagdinig, kinakabahan na lamang si Anton dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang abogadong magtatanggol sa kanya. Ngunit ang pangambang yon ay agad ding nawala nang pumasok ang isang pamilyar na tao. Huwag kang mag-alala, Anton. Sabi nito. Ako ang magtatanggol sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Mang Simon? Kayo po. Hindi lubos akalain na makikita niya muli ang matandang pulubi na madungis lang noon pero maayos na ang porma ngayon. Ngumiti si Mang Simon. Suot ang kanyang itim na suit. Oo, Anton. Ngayon, panahon ko naman para tulungan ka. Hindi pa rin makapaniwala si Anton. Hindi siya makapaniwalang natupad na ng matandang lalaki ang pangarap nito. Sa korte, pinatunayan ni Mang Simon ang kanyang galing bilang abogado. Sinuri niya ang bawat ebidensya laban kay Anton at nakita niya ang mga butas dito. Pinatunayan niya na ang tunay na salarin ay ang kaklase ni Anton na nanira lamang sa kanya dahil sa inggit. Ang aking kliyente ay inosente, sabi ni Mang Simon sa huling bahagi ng paglilitis. Narito ang mga ebidensya magpapatunay na siya ay nasa eskwela na mangyari ang krimen. Natapos ang hearing at hindi pa naglalabas ng hatol ang judge, kaya mananatili pa rin sa korte si Anton. Mang Simon, kamusta po kayo? Tanong ni Anton sa matandang lalaking dinalaw siya. Mabuti naman ako, sagot ni Mang Simon. Anton, patawad kung nawala ako bigla ha. Masyado kasi ako naging busy sa pagbawi ng lisensya ko. Hindi man lang kita nakamusta. Wala pong kaso sa akin yun, sagot ni Anton. Nakakalungkot lang po na sa ganitong sitwasyon tayo magkita na dalawa. At pangarap ko nga po, magkita tayo na successful na rin ako eh. Anton, hinawakan ni Mang Simon ang kamay ng lalaki. Huwag kang mangamba. Wala kang kasalanan, kaya't magtaas noo ka. Nakabalik na ang tatay-tatayan mo, kaya't may gagabay na muli sa iyo. Hayaan mo, sisiguraduhin kong makukulong ang kaklase mong nag-set up sa iyo. Salamat po, Mang Simon. Naiiyak na sabi ni Anton at nayakap na lamang ang matandang lalaki. Matapos ang ilang linggo, naglabas ng hatol ang korte. Not guilty! Tuwang-tuwa si Anton at hindi na rin mapigilang maiyak. Sa labas ng korte, niyakap ni Anton si Mang Simon. Salamat po, Mang Simon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ngumiti si Mang Simon. Anton, utang ko sa iyo ang muling pagkabuhay ng aking pananampalataya sa sarili. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararating ito. Ngumiti si Anton bago humiwalay sa yakap. Mang Simon,
Maraming salamat po talaga. Masaya ako kasi maitutuloy ko na ang pangarap kong maging guro. Magiging successful na rin po ako. Anton, ako naman muna ang babawi sa iyo. Hayaan mong samahan at suportahan kita upang matupad mo ang inyong mga pangarap sa buhay. Mula noon, mas lalong tumibay ang pagkakaibigan ni na Anton at Mang Simon. Natapos ni Anton ang kanyang pag-aaral at naging isang guro. Si Mang Simon naman ay muling nakilala bilang isang mahusay na abogado. Kilala hindi lamang sa husay kundi sa malasakit sa mga nangangailangan. Ang kwento nila ay naging inspirasyon sa marami. Pinatunayan nila na ang kahit maliit na kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Ang pagkain na iniaabot ni Anton ay hindi lamang nakabusog sa sikmura ni Mang Simon. Ito rin ang nagbigay ng lakas at pag-asa para muling bumangon at harapin ang mundo. Akalain mo yung Mang Simon? Dati ay sa tabing kalsada lamang tayong dalawa kumakain. Ngayon, sa mamahaling restaurant na. Nakangiting sabi ni Anton. Ang sarap balik-balikan ng alaala natin noon. At dahil yon sa pagpupursige. Nakangiting sabi ni Mang Simon. Maraming salamat talaga, Anton. Kung hindi kita nakilala noon, baka tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na muling bumangon at patunayan ang sarili ko. Maraming salamat din po at nakilala ko kayo. Isa ka po ng inspire sa akin na maging porsigido. Tugon ni Anton. Patuloy pa tayo maging successful, Mang Simon. At sabay tayo mag-inspire ng mga tao. Oo naman, Teacher Anton. Opo, Attorney Simon. Napangiti na lamang ang dalawa at inenjoy ang kanilang pagkain. Sa buhay, hanggat kaya mo, magpursige ka. Hindi blessing ang lalapit sa iyo. Dapat gumawa ka rin ng paraan upang magkaroon ng blessings. Hindi rin pangarap ang lalapit sa iyo. Dapat umaksyon ka para maabot ang pangarap mo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!